Nalito raw si DPWH Secretary Vince Dizon sa panukalang budget ng ahensya para sa 2026. Kaya humiling siya ng isang linggong palugit sa Kamara para repasuhin ito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang mga problemang dapat ayusin sa budget ng DPWH? Jiggy, kailangan nga daw talagang busisiin yung listahan ng mga proyekto ng DPWH upang maiwasan yung paglusot ng mga ghost project. Yan yung giniit ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagharap kanina sa House Committee on Appropriations. Dapat ay didepensahan niya nga yung 880 billion pesos na pondo ng ahensya. Pero mismong yung kalihim ay naguluhan na rin doon nga sa sistema o latag ng pondo. Kaya naman humingi pa siya ng konting panahon para nga ayusin o repasuhin itong pondo na ito. 30% ng malaking pondo na ito, Jiggy, ay mapupunta nga sa flood control project. Kaya naman kailangan daw ay doble silip nga sila dito sa listahan ng pondo. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary Dizon. Ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan, ako po gitong-gito hanggang ngayon. At Rainiel, matapos sabihin niya ni Secretary Dizon, at dahil di na nga siya nakapagpresenta ng budget, tinanong pa rin ba siya ng mga kongresista? Jiggy, patuloy nga yung pagtatanong dito kay Secretary Dizon. Isa nga doon sa mga tinanong talaga sa kanya ay kung bakit yung napakalaking bulto o yung 30% ng kabuang budget ay mapupunta doon sa flood control. Si Representative Laila De Lima, kinwestiyon din yung malaking pondo o yung bilyong-bilyong pondo na ilalaan naman doon sa mga maanomalyang maintenance ng kalsada. Tahasan ding tinanong nitong si Kabataan Party List Representative Rene Co yung usapin ng sistema ng kickback doon sa loob ng DPWH. Lahat naman yan ay sinagot ni Dizon at pakinggan natin itong kanyang pahayag. Paano po ba nangyayari yung kickbacks for the boys, SOP, aside from yung mga na-identify kong mga butas? Ano pang butas yung meron sa proseso as we speak? Clearly, obvious naman na nakakalusot eh. Nakita na natin eh. Diba? Nakakalusot eh. So itong sistemang ito na naka-in place sa kasalukuyan, whether 9184 yan or ngayon may bago tayo, yung 12009, may nakakalusot. No? Yun din po, kung ano yung tanong nyo, Mr. Chair, Madam Chair, yun din po ang tanong ko. At kailangan po talaga nating malaman kung ano ang mga loophole at ano ang pwedeng pang-plug dun sa loophole na yun. No? Hindi ko po masasagot yan ngayon, ma'am, to be quite honest. No? Kasi very confusing po itong proseso ng procurement dito sa DPWH. Hindi po. Jiggy, habang gumugulo nga interpelasyon doon sa loob ng Kongreso ay nagsasagawa naman ng kilos protesta yung iba't ibang grupo doon sa labas ng Batasang Pambansa. Kanila nga ay may nakuha tayong impormasyon na yung ilan ay nagbato pa ng putik at ng pintura para nga tutulan o ipagsigawan yung pagtatapos o para matuldukan na rin yung korupsyon doon sa DPWH. At Rainiel, kumusta ang status ng courtesy resignation na iniutos ni Secretary Dizon sa DPWH? Jiggy, kaninang gumugulong yung interpelasyon ay nabanggit yan ni Secretary Dizon at kanya nga nasabi na almost all doon sa central office yung nakapagpasa. Pero kanina nung katatapos nga nung hearing ay tinanong din natin siya ulit at kinlaro natin yung bahagi na yon. Sinabi naman niya na yung 100% na yon ay lahat na ng head official sa central office at maging yung mga district engineer sa mga probinsya. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.